Hoy, batang 90s at early 2010s, kamusta naman ang mga tuhod natin ngayon? Nakakaramdam naman ng kaunting payanig tuwing malamig ang panahon. Kung nararanasan mo ang mga misteryosong sakit sa kasukasuan ng hindi ka naman nabubunggo ng bump car, binabati kita. Ikaw ay produkto ng gintong panahon ng mga amusement park sa Pilipinas. Noong araw, bago pa tayo naging alipin ng 9 to 5 corporate job, ang tunay na sukatan ng pagiging cool ay kung gaano karaming stamp o ink ang natira sa braso mo pag uwi galing sa pasyalan. Ang amusement parks at resorts noon ay hindi lang basta lugar ng kasiyahan. Ito ang lupay na matitinding hamon, talsik ng tubig na amoy chlorine at walang kapantay na adrenaline rush kung saan natutunan nating magtiwala sa mga bakal na may kalawang at sa mga estatwang medyo tabingi ang mukha. Sa panahong ito ng taong 2026, kapag nilingon natin ang nakaraan, mapapangiti na lang habang nagtatanong paano tayo nabuhay sa mga rides na iyon noon. Kaya naman ihanda na ang inyong pamaypay at magpahid ng kaunting vapor rub sa noo dahil sabay-sabay nating babalikan ang mga naglalakihang kaharian ng saya na minsang naghari sa ating kabataan. Ngunit ngayon ay tuluyan ang naglaho o hindi napatok sa panlasa ng bagong henerasyon. Ang Fiesta Carnival na matatagpuan sa mismong puso ng Araneta City sa Cubao, Quezon City ay tinuturing na kauna-unahang permanenteng indoor amusement center sa buong Pilipinas noong buksan ito noong taong 1971. Para sa mga batang lumaki noong dekada 70, 80 hanggang sa huling hirit ng 90s, ang higanteng warehouse na ito nakaharap lang ng makasaysayang Smart Araneta Coliseum ay bersyon natin ng mini Disneyland. Sikat na sikat dito ang mga klasikong atraksyon tulad ng Caterpillar, ang nakulob at maingay na roller coaster, mini Ferris wheel, at ang mga go-karts na amoy petrolyo na nagbibigay sa mga kabataan ng pakiramdam na sila ay mga professional na racer. Dahil sa pagpasok ng mas malalaki at makabagong theme park sa bansa noong kalagitnaan ng 90s, unti-unting nabawasan ng mga bumibisita rito hanggang sa tuluyan itong isinara noong unang bahagi ng dekada 2000 upang palitan ng isang malaking hypermarket. Bagamat nagkaroon ng sorpresang muling pagbuhay at modernong reopening ang tatak na ito nitong mga nakaraang taon sa bagong lokasyon nito sa loob pa rin ng Araneta City, ang orihinal na nostalgic na vibe ng lumang gusali na puno ng mga beeps, arcade tokens at amoy ng lumang perya ay nananatili na lamang sa mga lumang larawan at alaala ng mga batang 90s. Sino ba naman ang makakalimot sa tanyag na Boom Carnival na matatagpuan malapit sa Cultural Center of the Philippines o CCP Complex sa Roxas Boulevard sa Pasay City? Itinatag noong taong 1987, ang seasonal amusement park na ito ang naging pangunahing destinasyon ng mga pamilyang Pilipino tuwing sasapit ang Burr Months at ang Kapaskuhan. Bukod sa mga nakalululang rides na may mga stiging pangalan tulad ng Boomerang, Vortex at ang nakatatakot na Ghost Train, kilalang-kilala ang Boom sa pagpapakita ng mga makabagong palabas at freak shows o mga peking kababalaghan. Ang pinakasikat na atraksyon na pinag-uusapan ng mga mag-aaral noon ay ang di umano'y totoong duwende o maliit na tao na nakakulong sa loob ng isang garapon ng baso na sa katunayan ay isa lamang palang optical illusion o hologram projection na ginawa gamit ang mga salamin. Matapos ang huling operasyon nito, noong huling bahagi ng dekada 90 at maagang bahagi ng 2000s, dahil sa mga isyu sa lupa at matinding kompetisyon, ang malawak na complex ay ginamit sa iba't ibang komersyal na layunin at go-karts track. Ang pagkawala ng Boom ay nag-iwan ng malaking puwang sa kulturang pampaskuhan ng mga taga-Maynila na nakasanayan ng malibig na simoy ng hangin mula sa Manila Bay habang sumasakay sa mga makukulay na rides. Bago pa naging sentro ng mga bar, kainan at pirated media markets ang kilalang Metro Walk Commercial Complex sa junction ng Ortigas at Meralco Avenues, ang 18 hektaryang lupain na ito ay pinamamahalaan bilang isang sikat na pampublikong karnabal na tinawag na Payanig sa Pasig. Noong dekada 90, ang Payanig sa Pasig ay naging paboritong pasyalan ng mga pamilya mula sa silangang bahagi ng Metro Manila dahil sa abot kayang presyo ng mga tiket at tradisyonal na kapaligiran ng perya. Ang pinakatampok na rides dito ay madalas dagsain ng mga matatapang ay ang isang nakakalulang rubber boat ride na nagpapadala sa 3 tao sa mga artipisyal at mabilis na agos ng mahikang ilog ng walang suot na life vest. Isang bagay na ipinagbabawal na sa mga modernong safety standards ngayon. Bukod sa mga tradisyonal na Ferris wheel at carousel, kilala rin ang Payanig sa mga hilera ng sugalan o gambling booths kung saan ang mga bisita ay nagbabaka sakali sa pagpapatama ng barya ng mga baso o paghula ng kulay. Ang parking ito ay tuluyang naglaho ng ang lupain ay sumailalim sa mahaba at komplikadong legal na labanan sa pagmamay-ari sa pagitan ng gobyerno at iba't ibang pribadong korporasyon matapos itong bawi ng Presidential Commission on Good Governance o PCGG pagkatapos ng 1986 People Power Revolution. Para sa mga naninirahan sa timog na bahagi ng Metro Manila, partikular na sa Muntinlupa, Las Piñas at Parañaque,
Ang Kapaskuhan noong dekada 90 ay hindi kumpleto kung walang tao ng pagbisita sa Big Bang sa Alabang. Ang pop-up amusement park na ito ay tinayo sa isang malawak na bakanting lote kung saan nakatayo na ngayon ang sikat na Molito Lifestyle Center sa tabi ng Alabang Town Center. Ang pinakatampok at pinakadinarayong atraksyon dito ay ang tinatawag na Adrenaline Rush, isang tambuhala at napakataas na multicolored slide kung saan ang bawat sasakay ay kailangang pumasok o umupo sa loob ng isang sako ng semento o manipis na tela upang mabilis na madulas pababa patungo sa lupa. Isa sa mga pinaka hindi malilimutang bahagi ng parke ang kanilang haunted house na kilalang kilala sa pagkakaroon ng mga totoong aktor na humahabol at nanggugulat sa mga bisita nang walang pakundangan na madalas magdulot ng matinding iyak sa mga bata. Sa pagpasok ng taong 2000, ang lupay na unti-unting binuo para sa mga modernong commercial centers at modernong gusali na naging dahilan upang ang Big Bang sa Alabang ay tuluyang maging bahagi na lamang ng kasaysayan ng sining at kulturang pampaskuhan ng Cavite at Laguna border. Bago pa man naging standard ang modernong dine-in restaurants at malalaking clothing brands sa mga itaas na palapag ng mga malls ng SM Prime Holdings, ang SM Storyland na naghari bilang pinakasikat na indoor amusement park chain sa loob ng bansa. Matatagpuan sa mga piling sangay tulad ng SM South Mall, SM City Fairview at SM City North EDSA. Ang Storyland ay nagbigay ng pagkakataon sa mga pamilya na makaranas ng mga totoong rides nang hindi lumalabas ng mall o naiinitan sa araw. Ang pinaka-iconic na atraksyon na matatagpuan noon sa gitna ng parke ang mga indoor roller coaster na bumabaybay sa itaas na bahagi ng kisame ng mall, kung saan maririnig ng mga ordinaryong mamimili ang sigaw ng mga nakasakay habang sila ay naglalakad sa ibaba. Mayroon din itong mga bumper cars, mini Ferris wheel at ang tanyag ng mall train na umiikot sa loob ng mga gusali upang isakay ang mga bata. Ang unti-unting pagkawala at pagliit ng operasyon ng SM Storyland noong kalagitnaan ng dekada 2000 at maagang 2010s ay dinulot ng desisyon ng pamunuan na i-convert ang mga espasyo nito sa mas kumikitang mga commercial retail stores, cyber zones at mga sinehan na nagtapos sa panahon ng mga dampuhalang palaruan sa loob ng mall. Para sa mga lumaking batang Makati o mga pamilyang madalas mamasyal sa Ayala Center noong dekada 90, ang Lico's Great Adventure na matatagpuan sa ikatlong palapag ng lumang Quad 2 na kilala ngayon bilang Glorieta 2 ay ang tunay na kahulugan ng karangyaan ng paglalaro. Ang indoor theme park na ito ay hindi lamang basta ordinaryong arcade. Naglalaman ito ng mga totoong mechanical na rides na binuo sa loob ng air-conditioned na gusali. Ang mga bata noon ay nahuhumaling sa kanilang Dragon Coaster na isang mini roller coaster, mga bumper boats na lumulutang sa isang totoong artificial na pool sa loob ng mall, at ang sikat na Crazy Bus na gumagalaw ng paitaas at paikot. Ang Lico's ay naging paboritong lugar din para sa mga mararangyang kaarawan at Christmas parties ng mga malalaking kumpanya sa Makati. Sa pagpasok ng huling bahagi ng dekada 90, ang pagbabago sa hilig ng mga kabataan patungo sa mga PC games tulad ng Counter-Strike at mga home consoles tulad ng PlayStation 1, kasabay ng mga malawakang renovation ng Ayala Malls upang gawing mas moderno ang Glorieta, ay nagbunga ng tuluyang pagsasara ng mahiwagang pasyalang ito. Itinatag nung huling bahagi ng dekada 90 sa pamamagitan ng pamumuhunan ng isang negosyanteng Hapones kasabay ng ECE Realty and Development Incorporated ang Fantasy World sa Lemery, Batangas na binuo upang maging sagot ng Pilipinas sa tanyag na Disneyland. Ang malawak na proyektong ito ay naglalayong magtayo ng isang dambuhalang kastilyo na inspirasyon ng kastilyo sa Alemanya na pinaliligiran ng mga naglalakihang rides, amusement parks at mga hotel. Gayunpaman, dahil sa matinding krisis sa pananalapi at pagkakasakit ng pangunahing developer noong kalagitnaan ng dekada 2000, ang konstruksyon ay tuluyang natigil at ang mga rides ay hindi na kailanman natapos o napagana. Bagamat hindi ito kailanman nagbukas bilang isang gumaganang amusement park na may mga umaandar na roller coaster, ang Fantasy World ay naging tanyag sa mga turista noong dekada 2010 bilang isang abandoned theme park. Ang mga tao ay nagbabayad ng entrance fee sa Homeowners Association upang makapasok at kumuha ng mga larawan sa mga kupas at kalawanging struktura na nagmukhang isang mahiwagang ghost town o tagpuan sa mga pelikula. Ang Splash Island na matatagpuan sa loob ng Southwoods Eco Centrum sa Binyan, Laguna ay nagbukas noong huling bahagi ng dekada 90 bilang ang pinakamalaki at pinakamodernong water theme park sa buong bansa. Noong panahon ng katanyagan nito mula 2000 hanggang unang bahagi ng 2010s, ito ang pangunahing destinasyon para sa mga school field trips at company outings tuwing tag-init dahil sa mga naglalakihan at nakakatakot nitong water slides gaya ng Magellan's Drop at ang higanteng wave pool. Bagamat ang Splash Island ay nananatiling bukas hanggang sa kasalukuyang panahon ng 2026 sa mga piling araw, ito ay malawakang itinuturing na hindi na patok o kulang na sa dating ningning kung ihahambing sa mga nagdaang dekada. Ang paglitaw ng mga mas bago,
mas malalapit at mas murang mga pribadong resort sa Laguna kasabay ng kakulangan sa mga bagong malalaking pamumuhunan para sa mga makabagong atraksyon ay naging dahilan upang ang parke hindi nadagsain ng mga kabataan na mas pumipili na ngayon ng mas beachfront resorts o mga modernong inflatable island parks. Itinatag noong taong 1995 sa kahabaan ng MacArthur Highway sa Kalumpit, Bulacan ang Jed's Island Resort ay naging isa sa mga pinakatanyag at pinakapopular na destinasyon para sa pampamilyang swimming at school field trip sa buong gitnang Luzon at Metro Manila noong dekada 90 hanggang early 2010s. Kilalang-kilala ang resort na ito sa pagkakaroon ng maraming malalaking swimming pools, naglalakihang water slides at isang artificial na lawa kung saan maaring mag-boating at mag-zipline ng mga bisita. Gayunpaman, ang tunay na nagpabantog sa Jed sa kulturang Pilipino at sa mundo ng internet ay ang kadalang naglalakihang sementadong statwa ng mga sikat na cartoon at anime characters gaya ng Voltes 5, Naruto, Dragon Ball at mga Disney characters na itinayo sa paligid ng mga pool kahit walang opisyal na copyright o lisensya. Bagamat nananatili itong bukas at operational sa kasalukuyang taon ng 2026, ang Jed's Island Resort ay labis nang nawala ng patok at itinuturing na lamang na isang meme landmark o nakatutuwang relic ng nakaraan. Ang pagkasira at pagkakupas ng pintura ng mga kakaibang statwa, kasabay ng pagdagsa ng mga modernong water parks at mga pribadong hot spring resort sa Laguna at Karatig Lalawigan, ang naging dahilan upang hindi na ito pili ng mga makabagong pamilya at mga kabataang naghahanap ng mas sopistikadong pasyalan. At dyan nagtatapos ang ating mahabang paglalakbay sa daan ng alaala. Ang mga amusement park na ito, nawala man sila dahil sa legal na agawan sa lupa, kakulangan sa pondo o dahil lang sa pagbabago ng panlasa ng tao ay nagsisilbing mga tunay na saksi sa ating paglaki. Sila ang mga lugar kung saan natutunan nating maging matapang, kung saan natutunan nating huwag uminom ng tubig sa pool na amoy chlorine, at kung saan natin napatunayan na ang plastic na token ay mas mahalaga pa sa totoong pera kapag nasa loob ka na ng palaruan. Siyempre, dahil sa tindi na kasaysayan ng ligaya sa Pilipinas, imposibleng maisama ko ang bawat sulok ng perya, resort at theme park na nagbigay sa atin ng sugat sa tuhod at pangingitim ng balat dahil sa araw. Kung mayroon pa akong nalimutan na paborito niyong amusement park o resort noon, o kung mayroon kayong matinding nakakatawang karanasan tulad ng matanggalan ng tsinelas habang nagpapadula sa slide, ay maaari ninyong i-comment sa comment section sa ibaba.